Guys, magandang araw po sa inyo lahat yan. At update lang po sa aming mga ginagawa ngayon. Ayan guys, oh, malawak po itong area na ginagawa namin. Pasensyahan nyo muna at medyo may mga distraction na dyan, mga kalat, kasi ongoing pa po itong aming slab. Ayun, ito nagsimula na maglinis itong dito. Tatanong ko lang itong ating mga kaibigan. Kuya, ano pong ginagawa niyo dyan? Nililinis lang. Naglilinis. Ang pinagtabasan. Anong purpose nun? Bakit nililinis? Di pa naman tapos? Para malinis ang ating pinaggagalawan, pinagtatrabahuan. Okay. Pero kuya, nahihiya po ba kayo? Hindi. Ako eh. Gwapo ba? Okay. Okay. Sa larangan ng construction, hindi naman po tayo nahiya, no? Oo. Kasi marangal po ang ating trabaho. Itong si kuya, baka pwedeng, makita natin yung kagwapuhan natin, Yun. Okay. So, ibig sabihin yung ginagawa niyo ngayon, nagka-cutting kayo ng pinulik? Oo. Okay. Ano yan? Para saan yan? Dito sa Sige, tingnan natin yung mga ginagawa nila dito. Okay. Saan yun? Yung na yun? Area na yun? Ayun. Dito kayo. Ayan guys, oh. Anong kulang dito? Anong kulang na lang dito? Mga siding, Siding, okay. Okay. So, ayan, guys, sila? Naglilinis sila ngayon dahil, yun nga, kiniklear yung area dahil, maglalagay na po sila ng bakal. Ayan. Iikot ko lang po kayo dito, guys, sa area ito. Ayan. Tatanong rin natin si Kuya. Kuya, saan po kayo naka-destino ginagawa nyo? Diyan sa, kabila? Ano pong ginagawa natin diyan? Chipping muna. Nag-stripping. Nag-chipping. Bakit anong problema doon? Bakit may chipping? May papasok na biga. So may problem. Kuya, kumusta po? Okay naman po ang trabaho natin? Okay naman, wala problema. Okay naman. Okay. So ngayon, anong kukunin mo? Magkuha ka ng mga materialis? CR muna. CR muna. Okay. Kasama sa buhay natin yan. So guys, ito, ikot ko lang po kayo dito. Guys, kung mapapansin po natin, itong areang ito ay tapos na po itong areang ito. Clearing na lang po, at itong side na ito ay medyo ongoing pa po ito kasi medyo malapad po itong area. Ngayon guys, dahil sa malapad po itong area at habang wala pa pong buhos itong areang ito wala pa pong buhos, habang naghintay pa po kami ng supplier, ganito po ang ginagawa ng mga steelman guys. Kung pansinin po natin, in advance po nila, naka-advance po yung mga biga, hinanger po kasi kung mapansin natin wala pa pong buhos itong kulom, so dapat mabuhusan po muna ito bago kulom. Pero meron naman po tayong remedyo na pwede naman po siyang i-hanger, katulad po niyan, naka-hanger po yan guys. So ibig po sabihin, hindi po reason na habang ginagawa ang baba na hindi tayo makapagpatuloy doon sa kabit ng rebars doon sa taas, kasi pwede naman po siyang i-hanger. Ayan guys, kung pansinin po natin. Ayan. So ayan, tatanong na po natin kaya ito yung manager po namin dito. Medyo masilan lang itong ating kaibigan. So ayan guys, itong area na ito, ayan, inahanger lang po namin yung yung bakal. Ayan guys, ayan, nakahanger po yan guys. So nakahanger kasi wala pa pong buhos tong kolom ito. Yan. So malapad po itong area na to guys. Yan, yung iba doon, ayan, nakahanger. Tapos pakita ko lang po sa inyo ito guys, itong area ito. Yan, kung mapapansin po natin yung area na yan, although wala pa pong linis, hindi pa po nalinisan. Yan. Pero kung mapapansin po natin yung may paganon na bakal, ang tawag po niyan is G-bar po yan, Z-bar. Pinaka
kuan yan sa mga construction joint o pinakadugtungan para pag kasi una siyang nabuhusan yung kabila. Bago kasi mabuhusan yan, kailangan meron siyang tinatawag na Z-bar para pag dugtong nitong kabila na slab, meron siyang tibay kasi nilalagyan ng pinaka Z-bar na para kung tawagin naka Z. Yan, naka Z yung area na yan. So, kompleto na po ito. Yan, pasensya na po guys at medyo maingay kasi ongoing po itong ginagawa kong ito. Ayan, nakahangir na po yung mga biga. So, yun, kumbaga pinapakita na po namin na pwede rin po palang may advance ang trabaho na taas kahit wala pa pong buhos yung mga kulong. Ayan. So, tuloy po tayo dito guys. Oh. Ikot ko lang po kayo dito guys at ipakita ko sa inyo itong yung shear wall. Kung tawagin shear wall, pero ito yung kung tawagin ito yung elevator. Elevator po ito guys. Oh. So ganito po kadami. Kung mapapansin po nyo guys itong yung elevator doon sa mga building, kung kayo po ay naakyat po sa mga building ng mga Kamaynilaan. So makikita po nyo bago po kayo umakyat ng building, dadaan po kayo sa elevator. Ito po yun guys, ito yung elevator. Pakita ko po sa inyo yung kung gaano po katibay, gaano po kadami ang bakal. Ayan. Ayan guys oh. Yung bakal ito, ayan oh, makikita po natin, bundle of 3 po yan. Yan, 3 piraso bundle, ang tawag ng bundle of 3. Ayan oh. Yan, 3 piraso magkaano yan, magkasabay. So, pagdating sa taas, makikita po natin guys oh. Ayan, hindi po pantay ang dulo niyan kasi ang tawag daw naka-staggered para hindi pantay yung dugtungan kasi yun yung process ng mga splice. Ang splicing kasi dapat hindi magkatapat. So, ang tawag nila staggered yan. Naka-staggered po. Merong mahaba, may maiksi. Naka-staggered po yan siya. Para pag dating naman sa splicing ng bakal o rebars, so hindi po siya hindi po magkapantay. Kailangan po kasi nakalaping siya. Nag-overlapan. So, ang splice naman, standard po ng bakal para po sa inyong kalaman. Maliban po dun sa mga dalubhasa na po dito sa bakal, tulad po ng mga engineer, alam po nila ang mga splice. Pero dun sa mga nagtutuklas naman ng kung anong standard po ng mga bakal, ang pinaka-splice po is yung tinatawag na 40D. Yan. Pagka sinabing 40D, diameter times lang po sa tinatawag dito yung diameter times lang po doon sa laki ng bakal. Yan, halimbawa yung bakal is 32, so times 4 lang po ang 32. I-times 4 mo lang, yun yung magiging splice ng bakal. Ayan o. So makita po natin dito, ayan guys o. Yan. So halos napakadami po talagang bakal guys oh. So ganun po katindi, ganun po katibay ang shear wall sa kabildingan. Ayan oh. So napakadami po yan. Kompleto na po ito oh. Ito may yan mga tinatawag na mga C-clamp. Ayan, may mga clamp. Kompleto na po ito. Ito yung mga outer. Yung nakapaikot, outer yan. Itong mga nakapasok, ito yung mga C-clamp or inner clamp. Pagdating naman dito sa kabilang side, ito guys oh, ayan oh, napakadami po. Yan. Ito yung napalaob naman dito, ito yung tawag nito, ito yung mga center clamp. Kung gano'n siya kakapal, may center po siya na clamp na mahaba po yan. Hanggang doon po yan sa kabilang side. Tumatagos po yan. Mula sa sintro dito, tatagos po siya doon. Yan po siya. Ang tawag noon is center clamp. Yan. So, yan guys. Yun na naman po. Pinapakita ko na po sa inyo para kahit pa paano magkaroon po tayo ng idea. Lalo na yung mga nag-aaral pa po sa ayan o. Ang bakal po is mayroong tinatawag na bundle of 2, bundle of 3. So ito bundle of 3 po ito, napakadami po. 3 sa isang area, katulad po ito. Ito 3 po siya.
Yan, yung tatlo. Tatlong 32 po yan. Yun. So hanggang taas po yan guys, oh. So ganun po katibay ang mga elevator. Kaya yun. Sana mayroon po kayong matutunan sa video ito na yun, sabi ko po sa inyo guys na huwag niyo po muna masyadong pansinin kung meron pong makikita po tayo na nakalapag pa po ng mga bakal kasi ongoing pa po itong mga ibang porsyon. Kaya medyo kalat pa po ito, pero pagkatapos po nito i-clear po ito para sigurado po na malinis ang gawa bago po magbuhos. Kaya ganun lang guys, sana po magustuhan niyo pong aking video ito at paki-follow na rin po ang aking Facebook page and paki-subscribe na rin po dun sa mga hindi pa po na-subscribe. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood ng aking munting channel. God bless po.